Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, wasak ang kampo ni BP Sara. At pag-uusapan din po natin yung rest back ni BP Sara. Nag-graduate naman daw siya sa pagiging lawyer at ang issue sa painting. Grabe mga kaibigan, talagang wasak ang kampo ni BP Sara sa mga pasabog ni Ramil Madriaga. Kasabay nito, isinawalat din sa impeachment hearing na hindi totoong ginamit sa loob ng 11 days ni BP Sara ang 125 million na confidential funds, kundi sa isang araw lang ito ginastos. Ayon naman sa isang matapang na abogado, sirang-sira ang araw ni Sara Duterte dahil lalong napatunayan ang kanyang kabalbalan at kasinungalingan, pero sa mata ng mga DDS, abay masterful daw ang estratehiya ni BP Sara na hindi sumipot sa kamera. Kaya naman, durog sa kahihiyan nitong grupong Duterte na mas inuna pang sagutin ni BP Sara ang issue sa kung graduate ba siya at ang issue sa walang kwentang painting. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Sa dinami-dami kasi ng mga aligasyon ni Ramil Madriaga laban sa mga Duterte, lalo na kay BP Sara, abay sumagot po itong ating napakagaling magtago na ating vice presidente. Sabi niya mga kaibigan, iginiit niya na graduate naman daw siya at pumasa siya bilang lawyer sa kanyang sariling sikap. Mga kaibigan, sumagot biglang sumagot sa issue ng graduation. Sabay palakpakan mga kaibigan yung mga DDS. Sinungaling daw itong si Madriaga. Tulad lang daw ito sa painting. Dahil lang sa painting mga kaibigan, sinisira nila yung kredibilidad ni Mr. Madriaga. Pero ito lang po ang napatunayan natin. Mabilis palang sumagot, itong si Sara Duterte, kung ang issue ay walang kwenta. Diba? Personal na issue, sumasagot agad. Sabihin na natin mga kaibigan na totoong graduate sa pagiging lawyer itong si Sara Duterte. Bakit? Sa issue ng confidential funds. Dapat dito mo pinapakita yung galing mo, di ba? Bilang abogado. Bakit tahimik mga kaibigan sa isang seryosong aligasyon? Kaya naman mga kaibigan, heto ang matinding birada ni Attorney Dino kung bakit wasak ang kampo ni Sara Duterte at kung ano pa ang napatunayan natin sa testimonya ni Ramil Madriaga laban sa mga Duterte. Pakinggan po natin ito, ang ganda po nito. She was definitely having a bad day today. No? She was definitely having a bad day today. Totoo. Kasi kung ako yan, at the very least, di ba? Kasi kung kasinungalingan niya, harapin ko yan At saka tatanungin ko yan. Susubukan ko at the very least to test the credibility. Even if they would say na hindi pa ito yung forum, tandaan natin, dahil sinabi nga doon sa Supreme Court decision ng Duterte versus House, no, na dapat bigyan siya ng due process, pinayagan ng Justice Committee supposedly na mag-forward siya ng questions through the chair. Hindi niya tinake advantage Di ba? Hindi niya tinake advantage So ngayon, at least right now, until such time na magkaroon ng trial, nasusubukan nila na namang pigilan, talagang sa utak ng tao, bakit ayaw mong harapin? At ayaw mong questionin? At ayaw mo tingnan sa mata yung accuser mo, no? Kasi totoo No? Ako sa akin lang malinaw malinaw yung kwento. Malinaw rin yung kwento kung bakit siya bumabaliktad ngayon. At kagagawan ni Harry Roque, si Madriaga. Pinakulong siya Di ba ngayon si Harry Roque, ang ihingi na naman kaninang umaga. Bakit? Di ba? Kasi kagagawan niya kasalanan niya Baka nga itong rason kung bakit siya ayaw gawing abogado sa ICC. Baka nga ito yung rason kung bakit ayaw na siya hindi na siya makausap, di ba? Ayaw na siya kausapin ni Inday Sara. Di ba? Itong si Madriaga, dahil nung nilaan grab niya, kasama ng mga pogo niya, at least according to Madriaga, yung mga farmers na tinutulungan ni Madriaga, tapos siya yung pinakulong afterwards, galit na galit itong si Madriaga. Hindi niya matanggap kung bakit siya pinakulong, no? Ang bottom line, sa akin talaga, malinaw na it's a bad day for Sara Duterte. But it's not just Sara Duterte that's having a bad day. Bakit? This is only for purposes of impeachment. At meron pa susunod na hearing, di ba? Kasama pa yung Anti-Money Laundering Council, si Trillanes. Finally, mabubuksan na yung 2 billion supposedly na umikot na pera doon sa joint bank account nila ni Rodrigo Duterte. So, but let's move back. So, ano nangyari ngayon? It's not just Sara Duterte who's having a bad day. It's basically Rodrigo Duterte too and the entire DDS squad. Bakit? Tatlong bagay rin ang napatunayan noong testimonya ni Ramil Madriaga.
Totoo naman, 'di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Dino, wasak talaga mga kaibigan yung kampo ni Sara Duterte. Yung pinapakalat kasi nila mga kaibigan na naratibo na mahina at walang saysay yung mga pahayag ni Madriaga. Abay ang tanong, no? Ang tanong kasi diyan mga kaibigan, bakit hindi humarap at sagutin ang paratang ni Madriaga? O 'di ba? Mabilis naman pala kayong sumagot kung ang usapan yung graduation, di ba mga kaibigan? Kung totoo bang graduate si Sara Duterte bilang lawyer, abay sumagot agad itong si Sara Duterte. Pero itong mga mga kaibigan, issue sa korupsyon, di ba? Yung mga kabalbalan niya, tahimik. Tapos na bilib itong mga panatikong DDS. Ay, nako talaga, oo. Kaya tuloy muna natin to mga kaibigan na itong tatlong bagay na napatunayan ni Attorney Dino sa pasabog ni Madriaga tungkol nga o laban nga dito sa mga Duterte. Hindi lang yung nag-commit ng graft and corruption, no, and betrayal of public trust si Sara Duterte dun sa didispalko niya ng confidential funds. Hindi lang yun eh. Yun lang yung for purposes of impeachment eh. Tatlong bagay pa ang napatunayan. Una, involved ang mga Duterte sa Pogo at ang source ng pera nila ay Pogo at mainland China. Kasi kung maalala mo, isa sa pinangkuhanan ni Madriaga ng pera, around 100 million, is si Maestrado Lim. No? Sinasabi pa, yung mga Pilipino na to, galit na galit sa mga negosyante mga Pilipino daw, at Pogo money yan, at mainland Chinese, di ba? Pangalawa, involved. So hindi lang involved ang mga Duterte sa Pogo, involved rin sila sa Farmally kasi yung 175 million kinuha ni Madriaga kay Lin Wei Xiong na CFO ng Farmally. Ibig sabihin may commission sila at may kinita sila doon sa limpak-limpak na nanakaw doon sa Farmally nung merong pandemya at naghihirap ang buong Pilipinas at hindi natin alam kung magsusurvive tayo as a humanity, kumikita ang Farmally at kumikita ang mga Duterte at si Ramil Madriaga mismo ang kumuha ng pera na parte ng mga Duterte doon sa kinilumbat sa Farmally. So involved ang mga Duterte sa Farmally. Pangatlo, na-establish din sa testimonya ni Madriaga na involved ang mga Duterte sa droga, di ba? Kasi yung kay Matt Scarpia doon sa magnetic lifters, dinetalye niya specifically kung paano sila na-involved doon. And at the same time, ang isa pang source ng pera ni Madriaga ay si Michael Yang, nakilala sa drug trading, no, na businessman supposedly, no. So in essence, based on the flow of money, at least sa testimonya ni Madriaga, no, at least for now, hanggat hindi na-test yung credibility niya, the testimony stands. Involved ang mga Duterte sa Pogo, involved ang mga Duterte sa Farmally, involved ang mga Duterte sa droga, at kitang-kita na napakalaking scam yung drug war kasi sila pala mismo ay kumukuha ng pera sa well-known drug personalities at isa sa negosyo nila through the magnetic lifters na scandal ng mga shabu, no, ay actually yung droga. No? So ito yung tatlong bagay na na-establish din sa testimonya ni Madriaga outside of how the confidential funds were disbursed. So it wasn't just Sara Duterte who was having a bad day. Rodrigo Duterte, doon sa jail cell niya sa ICC, was also having a bad day. And the entirety of the DDS squad, kasi paano mo ma-justify ngayon yung drug war kung sila pa lang involved sa droga? Paano mo ngayon ma-justify na napakasimple ni Rodrigo Duterte at totoong kinakain niya lang ay tinapa at isda at nagkukulambo kung kumukuha pala ng pera sa Farmally at saka sa Pogo? Di ba? Hindi mo na ma-justify lahat yung myth na create mo kay Rodrigo Duterte kung itong mga pieces of testimony na to will be left unrebutted, no? Paano mo i-rebut? Pumunta kayo sa trial. What? Grabe mga kaibigan, no, talagang utak kriminal. Oo. Kung totoo man, 'di ba, yung sinasabi ni dito, ni Ramil Madriaga. Utak kriminal talaga itong mga Duterte. Ang tindi mga kaibigan. Tama naman 'di ba mga kaibigan dito si Attorney Dino. Pumunta si Sara Duterte sa trial. Doon siya magpaliwanag. Partida mga kaibigan pag natuloy yung trial sa Senado, abay partida, malala. Andun yung mga tropa niya. What? Di ba? Mga DDS senator. Hindi yung sa social media sumasagot, di ba? Hindi yung puro pa-press con. Hindi yung puro petition sa Supreme Court para pigilan ang impeachment. Sumagot dapat. Yan ang matindi. Yan ang kailangan. Yan ang hinahanap ng taong bayan. Sagutin yung mga ibinabatong kabalbalan.
Ay nako, tapos itong mga DDS, sumagot lang si Sara tungkol sa kung totoo bang graduate siya. Tsaka yung painting, bilib na bilib mga kaibigan. Ay nako, ang bababaw ninyo. Nakakainis. Otherwise, it is compelling evidence of somebody who was really, really involved with the Dutertes from the inside. Unlike other pieces of evidence na nakikita natin na para namang it's too good to be true and relying solely sa laway ng isang tao. Ito kasing testimonya na ito, maraming corroboratory evidence. Totoo. Malayo sa 18 Marines, malayo dun sa mga testimonya laban kay Laila de Lima, kasi lahat yung mga yon kwentong kutsero, relying on Totoo naman. laway lang ang puhunan, relying on incredible witnesses who are already convicted, or relying on fantasy stories na hindi talaga nagtutugma, di ba? Yung 860 billion na pera na paano mo bubuhatin. At ang layo Ito kasi very detailed, no? Very detailed, at talagang ang hirap ngayon, iniisip ko kung magkakaroon sa examen nito, ang hirap ang mga gagawin dito ng mga lawyers niya, sa totoo lang, kung umabot sa trial or kung ako yung lawyer dito, magninitpick ka ng some inconsistencies What? Totoo naman mga kaibigan, at yan na nga po yung ginagawa ng mga alipores ni BP Sara, yung magnet picking. Kung saan mas nagpo-focus po sila sa mas maliit at walang kwentang detalye, habang hindi naman nila sinasagot yung mga lehitimo at pinakaseryosong issue. At tulad na lamang nito mga kaibigan, eto, yan. Yung painting na yan mga kaibigan, yan yung pinapalaki ngayon na issue ng mga DDS. Pinapakalat nila, hindi daw galing kay Madriaga ang painting na yan, kundi galing daw ito sa isang taga Davao. Regalo daw ito kay Sara Duterte. Alam niyo mga kaibigan, ganito lang naman yun kasimple, no? Sabihin na natin na nagkamali or honest mistake si Madriaga tungkol sa painting na yan. Pero hindi po yan yung sentro ng impeachment. Ika nga ni Attorney Ivañez mga kaibigan, hindi painting ang nililitis dito, hindi artwork ang issue, hindi ito hearing para alamin kung sino talaga ang pintor ng isang larawan. Ang tunay na issue sa impeachment ay accountability. Kung may nagawang impeachable offense ba ang isang vice-presidente. Yan po ang sentro ng usapan. Ngayon mga kaibigan, sa mga nalilito about sa painting issue ng mga DDS, heto po kasi yun nangyari at sinabi ni Mr. Madriaga. Pakinggan po natin to, saglit lang to. Okay. What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I just place on record that the resource person is pointing on the painting behind the VP, the Vice President, as the one he gave as gift to the same. So yun mga kaibigan, na malinaw naman din kasi na sinabi ni Mr. Madriaga na yung painting na yan regalo niya kay BP Sara at ipinagawa niya daw yan, yung painting na yan, sa isa sa scholars niya na magaling na pintor. Sa tingin ko mga kaibigan, honest mistake lang talaga yan, no? Kasi totoo naman po na may mga scholars itong si Madriaga at totoong may pinagawa si Mr. Madriaga na painting sa kanyang isang scholar. Ito po yun. Ayan, no? Di ba? Hawig na hawig mga kaibigan kasi doon sa painting na nasa likod ni BP Sara. Tingnan natin. Ayan, no? Ayan. Tapos yung isa mga kaibigan, ito kasi mahaba yung buhok na kulay black Ito naman maiksi na kulay brown. Yan. Pero hawig mga kaibigan sa damit pa lang. So siguro nalito si Mr. Madriaga. Diba? Honest mistake nga. Pero kahit ano pa yan mga kaibigan, hindi yan big deal. Hindi painting ang usapan dito. Ganyan kasi mga kaibigan itong mga DDS. Diba? Binabaling sa ibang issue. Hindi painting ang ninakaw sa taong bayan. Hoy! Pondo at tiwala ang ninakaw sa atin.
Kaya kahit anong pagbabaluktot sa lehitimong issue, mananatili at mananatili ang tanong, magnanakaw nga ba si Sara Duterte? Di ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.